Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Pakinggan po natin mga kababayan ang nilabas pong advisory po ng ating butihing Vice President para po sa kaligtasan po ng ating mga kababayan sa Middle East. Mga kababayan, pakinggan na po natin ang ating mahal na Vice President sa kanya pong nilabas na advisory po para po maingatan po ang ating mga kababayan sa gitnang silangan po sa Middle East. Ito na po ang ating Vice President. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglalaan ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayun din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Shukran. Yan po mga kababayan, ang paalala po at advisory po ng ating butihing Vice President. Mga kababayan, mag-iingat po kayo, doble-doble ingat po at kami po nananalangin po at nagdarasal sa pag-iingat po ninyo ng ating mga kababayan sa Middle East. Dahil nakita naman po natin at ang tension po dyan po sa Iran at sa Israel ay talagang hindi po naiibsan hanggang ngayon. Talagang naiipit at buhay ang nagiging kapalit sa kanila pong mga alitan at nauwi po sa digmaan. Kaya po ang nagiging talo sa labanan ay ang mga tao, ang mga walang kalaban-laban, normal na tao na walang kakayahan lumaban. Dahil sa panahon po ngayon, nakita naman po natin kung ano na po ang digmaan ngayon. Ang digmaan po ngayon ay talagang missile na. Sa isang iglap, buhay ng tao ang nagiging kapalit at napakarami nito. Pagka talagang ang leader, nasa leader po talaga kasi yan. Ang leader, lalong-lalo na puro yung kapayapaan talagang hindi po yung parehas matigas, di ba? Nangyayari po kasi parehas matapang, parehas matigas, parehas na may pinagmamalaki. Ganun po talaga pagka katulad po niyan, di ba? Ang Israel, nag-iisa po siyang Jewish yata doon sa gitnang silangan. Tapos halos Muslim na ang mga nakapaligid sa kanya. At katulad po niyan, pati po ang Amerika, ay alam naman po natin na nakasuporta po yan sa Israel. Kaya po talaga ang tensyon ay lumalaki. Kaya sana po sa mga darating na araw at panahon ay maging mapayapa po
lalo po sana sa lalong mabilis ay may maging mapayapa po ang tensyon. At syempre po tayo po, ang magagawa po natin mga kababayan na mapagdasal po natin, mapanalangin ang ating mga kababayan, lalo-lalo pa ang ating mga OFW ay maingatan po sila sa kapahamakan. At syempre po sundin po natin lahat ang mga advisory po pahayag ng ating butihing Vice President nang tayo po'y maingatan at makabalik pa po ng ligtas sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo mga kababayan at kami po'y nananalangin at nagdarasal sa inyo pong kaligtasan. At syempre po ang pag-aalala po namin na lalo-lalo po ang inyong pamilya ay nag-aalala sa inyo. Ingat-ingat po kayo at lahat po ng paraan ay gawin po ninyo nang kayo po ay maingatan at syempre po yung pag-iingat. At nahandyan naman po ang ating Panginoon. Huwag po kayong makalimot na manawagan o dumasal o magdasal, manalangin na tayo pong lahat ay maingatan, lalo-lalo po yung mga naiipit po dyan sa tensyon dyan po sa Israel at Iran at siyempre po sa mga ilang bahagi pa ng Middle East. Lahat po ng mga kababayan natin sa Middle East, ingat-ingat po kayo at kami po ay nagdarasal sa inyo pong kaligtasan. Ingat-ingat po. Yan po mga kababayan, ang ating Vice President na nag-aalala po sa ating mga kababayan sa Middle East. Mabuhay ka po, Vice President, at talagang nakikita po ng taong bayan ang inyo pong malasakit sa mga Pilipino at syempre po sa ating bansa. Kung kayo lang po ang naging presidente ng bansa, ay napakabilis ang magiging aksyon nyo rin po, lalo-lalo po sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Dahil nakita po namin ang ginawa pong aksyon sa mga ganitong pagkakataon nung panahon po na inyong ama. Talagang napakabilis. Talagang ginagamit po halos lahat. Lalong-lalo po ang ating nagpapadala pa nga tayo ng ating mga militar. Tapos may mga sarili-sarili na po tayong galing sa ating bansa. Mga eroplano, ginagamit natin ang mga asset natin para mabilisan din na mailikas hanggat maaari ang ating mga kababayan sa ganyan tensyon po. Lahat yan po sa Middle East. Di po ba? Ang ating dating Pangulong Duterte ay talagang hindi mo maunahan ang pagtulong at pagtugon sa ating mga kababayan. Hindi lang po natin inaasahan na makakaganito ang ating bansa, mga kababayan. Dahil nagkaroon po tayo ng presidente na iba pala ang layunin sa ating bansa. Hindi po pala ang malasakit at tapang. Ang ginawa po, ang malasakit po nila ay sa ating pong mga buwis, mga kababayan, at panatilihin ang kanilang kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Dasal-dasal lang po tayo mga kababayan, ingat-ingat po kayo at kami po yung magdarasal din po para po sa inyong kaligtasan. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po palagi. Maraming salamat po Vice President at kayo po yung maingatan po sa inyo pong mga gawain pang araw-araw. Maingatan po ang ating Vice President. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagsusubscribe at patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like and share, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga ating po nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At manalangin po tayo lahat mga kababayan na maingatan po ang ating buong sambahanan, ang ating mga Marines at ang pamilya Duterte at tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at lalong-lalo po ang ating mga kababayan sa Middle East ay maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Dasal-dasal lang po tayo at nang tayo po'y maingatan. Bye-bye!